ito ng mga nagbabagang balita. Higit 500 milyong pisong halaga ng mga produkto na abo sa pagsiklab ng sunog sa isang warehouse sa Isabela. 5 sugatan sa pagtagilid ng isang truck sa Ifugao. Paglilinis at pagpipintura sa mga puntod sa Baguio City Public Cemetery, inayagan na ilang linggo bago ang undas. Mga PDL at kawani ng Baguio City Jail Mill Dorm sumailalim sa drug testing ng NBI. At kultura at kasaysayan ng Barangay South Central Aurora Hill ipininta sa pinakamahabang mural sa Baguio City. Ang iniwan nitong pinsala ang pag-usok sa Kinapatayuan ng Comelec ang bilangan. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Nilamon ng apoy ang isang warehouse merchandise store sa Isabela. Halaga ng nasunog na mga produkto pumalo na sa higit 500 bilyong piso. Magbabalita Cesar Galasi. Nandito po tayo sa Kalamagi. First ngayon guys, sa bodega ni Solid. Sa kuryente ata nag-umpisa yung sunog. Nagngangalit na apoy at maitim na usok ang dinatnan ng mga bumbero sa isang warehouse sa Barangay Kalamagi First, Ilagan City, Isabela. Ito'y matapos sumiklab ang isang sunog sa warehouse pasado alas 12 ng tanghali noong Lunes, October 14. Ayon sa BFP Ilagan, hindi kaagad napansin ang apoy dahilan kaya't hindi ito kaagad naagapan. Pagdating namin doon, sir, ang sabi po sa amin ng owner, wala po silang mga trabahador doon. So, kaya pagdating namin, sir, malaki na po kasi yung sunog. And wala pong nakapag-report sa amin agad dahil yun nga po, ang sabi nila, wala pong tao doon sa loob ng facility, sir, or yung warehouse po. Ang warehouse ay imbakan ng iba't ibang produkto gaya ng mga plastic na upuan at lamesa, maging ng mga foam dahilan kaya't naging mabilis ang pagkalat ng apoy. May kalakihan din umano ang warehouse na aabot sa humigit kumulang 1,200 square meters ang lawak. Sir, may nakapark po kasi, sir, na mga vehicles doon. So, yung battery, sir, may battery yung loader doon. Isang possibility yun, sir, na tinitignan natin kasi wala naman pong source of electricity dun sa area. So, wala pong kuryente. So, tinatanggal po namin yun, sir, na isang possibility ng cause of fire. Pero ngayon, sir, ongoing pa rin naman po yung pag-verify namin, sir, at pag-validate po nung information na yun. At hindi pa naman po tayo makapag-conclude, sir, na doon po talaga yung possible na source of fire natin. Wala namang nasaktan sa insidente at wala ring nadamay na mga katabing establishmento sa lugar. Na-erase din po natin yung alarm, sir, ng up to second alarm. So yung mga nearby stations po, kasama po natin na nagresponde. Nasa 12 fire trucks po yung dumating. Naideklara ang fire out alas 2:50 na ng hapon. Pumalo na sa higit 500 million pesos ang iniwang pinsala ng sunog habang inaalam pa ang naging mitsa ng apoy. Cesar Galasi, RNG News. Sugatan naman ang 5 pasahero ng isang truck sa Lagawe, Ifugao matapos itong tumagilid. Ang driver nawalan daw ng preno sa pagdaan sa pakurbang bahagi ng kalsada. Ang detalye sa report.
Guys, may aksidente dito. Part ng kudog, tumupik ang isang sasakyan. Sa kuhang video ng isang netizen, pinagtulungan ng mga otoridad na mahugot mula sa pagkakaipit ang 5 pasahero mula sa tumagilid na truck na ito. Tumagilid ang truck bandang alas 6 ng hapon kahapon October 13 habang binabaybay nito ang National Road sa Kudog, Lagawe, Ifugao. Yung cause po ng accident ay mechanical defect po. Yung vehicle po allegedly encountered mechanical malfunction or loose brake, causing the driver to lose control of the vehicle. Dumagdag rin ang madulas na kalsada, dahilan para tuluyang matumba ang truck at sumadsad ito sa gilid ng kalsada. Nawalan siya ng preno kaya binangga niya doon sa may nabunton na soil. Pinuntahan namin yung pinangyarihan kanina, kurbada po yun, ma'am. Galos sa iba't ibang parte ng katawan ng natamo ng 5 sakay na agad isinugod sa pagamutan. Maigting na paalala pa rin nilang pag-iingat sa kalsada, lalo na tuwing maulan ang panahon. Vanessa Bugtong, RNG News. Habang papalapit ang undas, abala na ang ilang mga residente sa paglilinis at pagsasaayos ng mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para makaiwas sa inaasahang dagsa ng mga dadalo sa araw ng undas. Magbabalita Ron Maranan. Halos 10 taon ng caretaker ng puntod ng isang pamilya si Orlando. Kahit walang dumadalaw, sinisigurado niyang laging malinis at maayos ang mga ito. Binimintinas ko yan, buwan-buwan, linilinisan ko yan. Kahit na hindi sila dumadalo, na magpanhit na upang bisitahin yung minatay nila, malinis. At 2 linggo bago ang undas, minabuti niyang maglinis sa paligid ng puntod. Kung pagdating ng 28, saka ka lang maglilinis, abay, maabutan ka pa ng maraming tao. Mamaya makabangga ka pa, paano kung yung nabangga mo, sensitive na ayaw niya madumihan. Di magagalit pa sa'yo. Kaya mas maganda yung mas maaga para kahit papano, makikita yung mga may-ari na pag dumalo sila at maabutan nila, wow, malinis naman. Sa inilabas na abiso ng pamahalaang lungsod ng Baguio, maaari na muling maglinis at magpinta sa mga nicho sa Baguio City Public Cemetery simula kahapon October 13. Pero sa kabila ng anunsyo, madalang pa lang ang mga nagpupunta at naglilinis ng mga nicho sa public cemetery. Sa ngayong araw sir, medyo konti pa lang, pero nung kahapon tsaka linggo, medyo madami na, kaya nakadalawang yung mini dump truck natin puno kaninang umaga sa mga nakatambak sa may kalsada na tinapon namin. Kasabay nito, nagsimula na ring maglinis ang mga tauhan ng SEPMO sa ilang pasilidad ng sementeryo bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na undas. Ayun sir, yung mga daan, especially yung existing na patwalk, yung sementado, yun talaga ang pinaprioritize namin na nilinisan kasi doon talaga tinatambak sir yung mga pinaglinisan nila. Para pag may mga dadalaw na mas huli, at least malinis na yung daanan nila. Inaasahang sa huling linggo ng buwan ay dadagsana ang mga kapamilya ng mga nakahimlay sa sementeryo para maglinis at bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Paalala naman sa publiko na hanggang October 29 lamang pinahihintulutan ang paglilinis at pagpipinta sa mga pampublikong sementeryo. Samantala, mula October 30 hanggang November 2, bawal nang magdala ng mga cleaning tools at pagpipinta sa loob ng sementeryo para sa kaligtasan ng mga dadalo. Pinapayuhan naman ang lahat na makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa mga sementeryo habang papalapit ang undas. Ron Maranan, RNG News. Dahil naman sa mga magkakasunod na suspension ng klase sa mga estudyante naaapektuhan na ang kanilang pag-aaral. Kaya naman ang Department of Education sinusubukan itong matugunan. Ang detalye sa report. Sa pagtama ng magnitude 4.4 na lindol sa La Union, ikasyam ng Oktubre noong nakaraang linggo, isang Baguio City sa nakaramdam sa lakas ng pagyanig. Maliban sa mga empleyado, isa rin ang mga estudyante sa kinailangang lumikas agad para sa kanilang kaligtasan. Agad ding nagsuspinde ng pasok ang lungsod. Buti nga po nandito na po kami, madam, kasi 10:30 yung out niya. Isa lamang ang lindol sa mga dahilan kung bakit kinakailangang agarang suspendihin ang pasok ng mga estudyante. Nitong mga nagdaang buwan, sunod-sunod ang suspensyon ng pasok ng mga estudyante dahil sa masamang panahon.
Bagamat para ito sa kaligtasan ng mga estudyante at guro, malaki rin ang epekto nito sa pag-aaral ng mga bata at nagdudulot ito ng learning loss. Ito ay ang pagkawala ng kaalaman na karaniwang epekto ng mahabang gap o puwang o matagal na pagkahinto sa edukasyon. So regarding this class that we have learning gaps or learning loss due to this suspension or no classes. We in the city of Baguio, in the division of Baguio City, we have this alternative learning delivery mode wherein we have ready materials for our learners. We have the self-learning modules, and we have also digitalized materials for our teachers to use to still engage teaching and learning with the learners and with the parents, so that even if they will not attend the class face-to-face, teaching and learning will still take place, ma'am. Bagamat may mga learning materials na ibinibigay sa mga mag-aaral, hindi naman masisiguro ang kalidad ng edukasyon ng mga estudyante. So the question there is it not sacrifice? It's not sacrifice, but there is a difference if we will have face-to-face class, ma'am. Madalas na problema pa raw dito ay hindi mga estudyante ang sumasagot ng kanilang mga learning materials, lalo na ang mga nasa elementarya. Wala kami magawa kasi talagang ganun. We give modules, pero hindi talaga namin masasabi na perfect yun. Kasi usually ang ginagawa ng mga nanay para matapos lang, sila nang gumagawa. Pero we cannot prevent that kasi talaga namang, lalong-lalo sa Baguio, pagbagyo. At saka wala silang ilaw o net na gagamitin sa online. Talagang pagbalik nila, tinuturo ulit ni teacher. Parang remedial instruction ang ginagawa ulit. Sa ngayon ay may iba't ibang pamantayan ng Department of Education sa pagkakansela ng klase. Kung yung typhoon signal, automatic yan. So, typhoon signal 1, 2, 3, yun, automatic. Kung anong level yun, nandun nakasaad doon, no? In terms of earthquake din, there is also yung provision doon on anong level ang ano yung level, no, where the LGU suspends the classes, no. So the school head, yung school level may declare granular suspension kung walang suspension in the LGU, kung siya lang. Para maiwasan ang learning loss sa mga mag-aaral, isa ang dynamic learning program sa mga ipinapatupad para makasabay pa rin sa aralin ang mga estudyante. Nitong October 13 at 14, sinuspende ng DepEd ang pasok ng mga estudyante sa NCR, bunsod ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses o malatrang kasong sakit at para masuring maigi ang naging epekto ng sunod-sunod na lindol. At kahapon October 13, nanawagan ng DepEd sa mga LGUs na balansehin ng mga LGUs ang pagsususpende ng klase. Sa pahayag ng ahensya, bagamat naiintindihan nila na prioridad nila ang kaligtasan ng mga estudyante, ang extended suspension ng klase ay malaking epekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Dahil dito, desidido ang DepEd na ipatupad ang alternative delivery modes para maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Hinimok din nila ang mga LGU na pag-aralang mabuti ang suspensyon ng klase, lalo na kung hindi naman ito kinakailangan. Vanessa Bugtong, RNG News. Susunod, mga PDL at kawani ng Baguio City Jail Male Dorm sumailalim sa drug testing ng NBI. Yan at iba pang balita, abangan! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide.
Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf Tusawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na na. Bakuna na na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Halos 80 mga personnel at higit 8 o 6 na pong mga persons deprived of liberty ng Baguio City Jail Male Dormitory ang isinalang sa taunang drug testing. Magbabalita Angel Arquero. Sa pang-apat na pagkakataon muling nakulong ang 50 anyos na si alias Mr. Boo sa Baguio Male Jail Dormitory. Ito'y matapos siyang mahuling gumagamit di umano ng droga. This time I've only been here for about 2 months. None, 100% no drugs in this jail. Kaya naman para matiyak na walang naipupuslit o gumagamit ng droga sa loob ng BJMP Male Dormitory, isang drug test ang isinagawa ngayong araw, October 14. Taunang aktibidad ito na isinasagawa ng BJMP at National Bureau of Investigation o NBI. Bukod sa mga PDL, sumalang din sa drug testing activity ang lahat ng personnel ng Baguio Male Jail Dormitory. Para sa maintenance po ng drug-free facility. At ito po ay ginagawa po natin every quarter. Kasi yun po yung requirements para sa maintenance ng drug-free facility po. Yung part ng personnel po, yung sasalang po ay 100%. Lahat po ng personnel kailangan mag-undergo ng drug testing. And yung sa part ng PDL po natin ay kailangan may 30%. Ayon sa BJMP Male Dormitory, umabot na sa 224 ang populasyon ng mga male PDL sa piitan at higit 50% na sa kanila ang naisailalim sa drug testing. Ginawa po natin ito since 2021 para sa drug-free facility and drug-free workplace. It's very important that we have activities so that, like this activity now, we're having a drug test, so at least we know that the jail is very clean, drug-free, and a good environment. Maganda naman po para malaman na hindi kami gumagamit ng drug kasi po pinagbabawal po ng mga namumuno po. Wala pa naman po mga nag-positive po. And with regards po pag may nag-positive, nandun po sa policy po nila yon na kung mag-positive po yung isang personnel nila, ay depende po kung ano yung sanctions na ipapataw ng
Sa pagtatapos ng aktibidad, wala naman sa mga PDL at mga kawani ng BJMP ang nagpositibo. Maliban sa matiyak na walang droga sa loob ng pasilidad ng BJMP, paraan din nila ito para matiyak ang integridad ng BJMP. Angel Arquero, RNG News. Dahil naman sa sunod-sunod na pagyanig ng lupa na naitala sa bansa, hinikayat ng OCD Cordillera na magkaroon ang publiko ng emergency go bag. Pero ano nga ba dapat ang nilalaman nito? Alamin yan sa report ni Angel Arquero. Matapos yumanig ang malakas na lindol sa bansa, ang ilan madalas natataranta at hindi alam kung ano ang unang gagawin. Sarili Bukod sa sarili. Oo. Bakit pang sarili? Ito kailangan safety. Unang-una, dasal po. Opo. Para limba pagka dahil nandyan ang the big one. Pero para sa Office of Civil Defense Cordillera, maliban sa duck, cover and hold, isa rin ang dapat tandaan ang pagkuha ng emergency go bag. Kaya ang OCD Cordillera, hinihikayat ang publiko na magkaroon nito sakali nga mayroong sakuna. Ipinakita ng OCD sa news team ang bersyon nila ng go bag. Ito'y naglalaman ng iba't ibang kagamitang magagamit tuwing may sakuna gaya ng first aid kit para sa sugat, gloves, flashlight, radyo at marami pang iba. Pagdating sa earthquake o kaya any sakuna, mga ganun, meron tayong tinatawag na basic na needs. Kaya meron din tayong mga basic na mga gamit para magamit natin in case na magkakaroon tayo ng mga emergency na gano'n. So ito ginagamit natin sa mga drills natin. Pinapakita natin na yung importante niya talaga ay talaga na-practice natin at saka nalalaman ng bawat isa na meron pala tayong gamit. Mahalaga rin daw ito lalo pat hindi lang the big one ng Metro Manila ang dapat paghandaan ayon sa PHIVOLCS. You have a big one here in Benguet as well. What is that? Ang dami yung fault to. Ang dami po tayong fault. In fact, no 1990 earthquake, kung hindi pa siguro nyo natatandaan, or yung mga kabataan, baka hindi pa, the top 5 earthquakes in the country happened here in Benguet. Maliban sa lindol, magagamit din ito sa iba pang mga sakuna. 5 araw nga mula nang yanigin ng 4.4 magnitude, ang La Union, isa ang lungsod ng Baguio, ang nakaramdam ng pagyanig nito. Isa na nga rito ang barangay Lower Aquari na nababahala, lalo na raw isa ang barangay na ito ang prone sa sinkhole. Kaya naman ngayon, nais ng barangay na magkaroon din ang pamahalaang lungsod ng emergency go bag para sa mga residente. Per family dapat meron yun. Pero as compared dun sa nakikita natin sa news, starting from Pasig, now comes Quezon City, sana dito rin. Para dito rin, para just in case man, sana wag. Para just in case lang, meron nang bibit-bitin yung tao na alam niyang ito yung basic na kailangan dalhin ko. Every household sana meron yan. Okay, every individual, why not? Ganun kasi, tulad ng mga toddlers, tulad ng mga maliliit, tulad ng mga senior citizen, mga ganun, may kanya-kanyang pangangailangan eh. Mayroon na ring bersyon ng go bag ang Pasig City, Quezon City at probinsya ng Ilocos Sur na pinamigay na rin sa kanilang mga residente. Muli namang pinaalalahanan ng ahensya ang publiko na maging alerto at maging handa tuwing tatama ang lindol. Angel Arquero, RNG News. Sa pagdiriwang ng Tourism Month, nagsagawa ng isang tourism fair ang bayan ng Lingayen. Dito ay binida ng mga negosyante ang kanilang produkto sa kanilang mga barangay. May kwento si Val Dismaya. Bagoong, tamalis, kakanin, sukang nipa at iba pa. Ilan lamang yan sa mga ibinidang produkto ng mga MSMEs mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Lingayen sa ginanap ng kauna-unahang produkto ng bayan, Yaman ng Barangay Tourism Fair 2025 nitong September 25 to 26. Kabilang sa mga ipinagmamalaking produkto ang mga tradisyonal na pagkain tulad ng tamalis at sundot kulangot na isa sa mga kilalang produktong pampasalubong sa Baguio City. Gayon din ang mga handicraft gaya ng bilao, buri at tulapo na simbolo ng talino at pagkamalikhain ng mga Tagalingayen.
Layunin ng aktibidad na bigyan ng plataporma ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs upang makilala ang kanilang mga produkto at makahanap ng mas malawak na merkado. Dito po sa produkto ng barangay, Yaman ng Bayan Tourism Fair, gusto po nating ma-highlight yung iba't ibang produkto po ng ating mga barangay dito sa bayan ng Lingayen. Gusto po nating ipaalam sa ating mga kababayan at maging sa mga dumadayo dito sa ating capital town na bukod po sa pinagmamalaki nating Lingayen Bagoong, marami pa po tayong mga ibang produkto sa ating mga barangay. Bahagi rin ng programa ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga taga-barangay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kanilang produkto. Ang nasabing tourism fair ay naging pagkakataon para maipakita na hindi lamang ang Lingayen Bagoong ang dapat ipagbalaki ng bayan, kundi marami pang iba't ibang produktong katutubo sa mga barangay. Buong suporta namang ipinadama ng lokal na pamahalaan sa mga lumahok na negosyante sa pamamagitan ng paghahanda ng mga booth, aktibidad at promosyon para mahikayat ang mga bisita. Sa pamamagitan po nitong ating tourism fair na produkto ng Barangay Yaman ng Bayan, natutulungan din po natin yung maliliit na entrepreneurs, maliliit na negosyante, para po maipakilala pa nilang lalo yung kanilang mga produkto. At saka mabigyan po natin ng hanap buhay din. Kumbaga sustainability po ng kanilang livelihood. Yun po ang gusto po nating maging layunin po. Ito po ang pangunahing layunin din po ng ating programa. Sa pamamagitan ng programang ito, muling naitampok ang kahalagahan ng turismo at lokal na produkto bilang pangunahing tulay sa pagunlad ng ekonomiya at pagpapatibay ng komunidad ng bawat Pangasinense. Valerie Desmaya, RNG News. Ano nga ba ang proseso para makansela ang passport ng mga di umano'y kurap? Sasagutin yan ni Atty. Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Yung former appropriations chairman na si Saldico ay nasa Europe at merong summons to appear ng Independent Commission on Infrastructure last Tuesday, but expectedly hindi siya umapir. And one of the congressmen asked the DFA to cancel yung kanyang passport. Pero meron tayong Passport Act, yung bagong Passport Act. At sabi ng Passport Act na yan, yung batas na yan, the Department of Foreign Affairs may cancel a Philippine passport only upon the issuance of a court order when the holder is a fugitive from justice or convicted of a criminal offense, or where there is proof that the passport was acquired fraudulently or issued erroneously. So yun yung mga ground, hindi pwedeng under investigation pa lang. Hindi natin pinagtatanggol si Saldico, but these are the elements of when a passport can be canceled. Ulitin natin, there should be a court order revoking yung kanyang passport. Pangalawa, when he is a fugitive from justice. To become a fugitive from justice, kailangan again ng kaso doon sa korte. Not in the ombudsman, but in the Sandigan Bayan. Or convicted of a criminal offense. Wala pa siyang conviction. We have a constitutional provision that no person shall, all persons are deemed innocent until proven guilty. And pang-apat, pag may error sa pagka-issue ng passport or merong fraud doon sa pag-issue. Halimbawa, gumamit siya ng fake birth certificate. Yun, pwedeng fraud in the obtaining of the passport. And because of this, hindi basta-basta maka-issue ang DFA canceling or revoking yung kanyang present passport.
kultura at kasaysayan ng Barangay South Central Aurora Hill ipininta sa pinakamahabang mural sa Baguio City. Ang detalye, abangan! Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking, Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it right now. Kalusugan ay unahin at manganahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulatong mapitong ito. Sa Healthy Habits for the go. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Sa Barangay South Central, Aurora Hill, Baguio City, matatagpuan ang pinakamahabang mural sa kasalukuyan. Isang pader na hindi lang makulay, kundi nagsasalaysay din ng kasaysayan ng kanilang barangay. Alamin yan sa kwento ni Ron Maranan. Kung makakapagsalita ang isang pader, ano kaya ang ikikwento nito? Sa Barangay South Central Aurora Hill, ang pader na ito tila nagkikwento ng kultura at kasaysayan ng barangay. Ito'y sa pamamagitan ng mga kulay at pinagsamang talento ng mga alagad ng sining na buo ang pinakamahabang mural sa lungsod ng Baguio, ang Winds of the Hill. Isang obra na hindi lang dekorasyon sa pader, kundi simbolo ng pagkakaisa, pagkamalikhain at pagsasamahan ng komunidad ng barangay. Aurora Hill is one of the, I think, 6 or 7 parang heritage hills ng Baguio City based kay city planning. So yung idea na hill siya at napakahaba kasi ng history niya. Yung wind serves as yung parang nagdadala sa Aurora Hill sa iba't ibang phase ng kanyang history. So kaya siya tinawag na Winds of the Hill. Naisip namin, bakit naisip namin nung time na yun, bakit hindi
lahat ng kwento ay nilalabas through our voices, through our saan ba siya nanggagaling. So, doon nag-start yung wind. So, wind that blows through the hill. Tapos lahat ng hill kasi dito sa Baguio may iba't ibang kwento. At dinadala yun ng hangin. So, with that, yung si South Central, mayroon siyang sariling hangin na ikinikwento, na nagkukwento sa atin. Mayroon itong haba na 143 metro at ipininta ito ng 11 artist mula sa Eyepiece Incorporated, katuwang ang barangay at pamahalaang lungsod ng Baguio. Pero hindi naging madali ang proseso ng pagbuo ng obra. Isa sa mga pinaka-challenge natin sa production na is yung weather. So, nung time na yon sobrang maulan hindi mo alam kung anong oras uulan. May araw na okay naman yung weather pag pupunta ka, pero pagdating mo doon biglang uulan. So, yun actually nagpatagal. And also, nung time na yun, mayroon din tayong mga bagyo. Sunod-sunod yung bagyo nung time na yun. Kaya, doon talaga yung humila ng timeline namin. Kaya medyo tumagal yung mural na to. Matapos ang 30 araw ng pagpipinta, nabuo ang isang makulay na obra na sumasalamin sa kasaysayan at pagkakaisa ng mga taga South Central Aurora Hill. Mula sa buhay ng mga bata, manggagawa, pamilya, hanggang sa tradisyon at kultura ng barangay, lahat ay naging inspirasyon sa bawat kulay at disenyo ng mural. Nakakatuwa dahil napaka-colorful niya. Tapos, syempre, dagdag attraction. Tapos, what I heard is yung mga ginamit na yung design is from the history ng yung mga like iPads, yung mga indigenous people. So nakakatuwa siya kasi para sa mga generation din ngayon, dagdag knowledge din sa mga bata. Maganda, masaya kasi sir, sa dami-dami ng lugar na pwedeng pagkargahan yan sir, dito yung napili nila sir. At saka maganda siya sa mata sir, sa gabi magandang tignan, saka maliliwalas. Sa bawat kulay at disenyo ng Winds of the Hill, makikita ang kwento ng barangay, ang tibay ng komunidad at ang sining na nagbubuklod at nagbibigay inspirasyon sa bawat dumadaan dito. Ron Maranan, RNG News. Sa lagay ng panahon, isang low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namata nito kaninang alas 2 ng hapon 130 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Ayon sa Pag-asa, hindi raw ito magiging isang bagyo, pero ang kaulapan nito ay magdudulot ng pag-uulan sa Metro Manila, Calabarzon, Isabela, Aurora, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Bataan at Camarines Norte. Magdudulot naman ng pulupulong pag-uulan, pagkidlat at pagkulog ang easterlies o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko sa Visayas, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Bicol Region. Mahihinang pag-uulan naman ang idudulot ng northwesterly wind flow sa extreme northern Luzon, habang pulupulong pagkidlat o pagkulog ang dulot ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Luzon at Mindanao. Kadalasan nating napapanood sa mga horror movies ang mga paniki. At speaking of paniki, alam nyo ba na mayroong mahigit 1,000 species ang mga ito? Yan ang ating tuklasin dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? It's not a bird, it's not a plane, it's a bat. Aminin, kapag narinig mo ang salitang paniki, COVID agad ang nasa isip mo dahil sa controversial na bat soup. Kidding aside, pero alam nyo ba, bago pa man umabot sa usaping pandemya, matagal ng bahagi ng ating kalikasan ang mga paniki. Ang mga paniki ay ang tanging mammal na kayang lumipad ng tunay. Ang kanilang mga pakpak ay gawa sa manipis na membrane na nakadikit sa kanilang mga daliri.
Sa tulong nito, nakakalipad sila ng matagal at mabilis habang nanguhuli ng mga insekto o naghahanap ng pagkain. Marami ang nagtataka, paano nga ba nagkaroon ng ganitong kakaibang nilalang? Ayon sa Bat Conservation International, nagsimula ang mga paniki mula sa mga mammals na natutong gumamit ng mga paa at braso para sa paglipad sa panahon ng Eocene era o mahigit 50 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga scientists mula sa National Park Service ay gumawa ng pananaliksik patungkol sa echolocation. Ito yung abilidad na makarinig ng echo para makita ang nasa paligid. Isipin mo, parang may built-in sonar system sila. At kahit walang ilaw, nakakakuha sila ng ideya kung nasaan ang insekto o kung nasaan ang direksyon ng mga ito. Hindi lang insekto ang diet ng mga paniki. Meron din sa kanila ang fruit-eating bats, gaya na lamang ng megabat at flying foxes na tumutulong magpalago ng mga binhi at pollen sa mga halaman. Ayon sa Bat Conservation Trust, nasa mahigit 1,400 species ng paniki ang matatagpuan sa buong mundo. Pero ang isa pa sa nakakabilib na katangian ng mga paniki, sila ay nocturnal. Kumbaga, mas active sila sa gabi at tulog sa umaga. At ang pinakamalaking paniki sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas. Ito ang giant golden crowned flying fox na matatagpuan sa Mindanao na minsay pinagkakamalang manananggal dahil kasing laki ito ng isang tao. Kaya sa susunod na makakita ka ng paniki, huwag agad matakot o magpanik. Isipin mo na lang na para silang small but mighty heroes ng nature at tuwing gabi, sila ay nagtatrabaho para balansehin at pagandahin ang ating kapaligiran. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 72 days na lang, Pasko na. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.